Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nakaraan ang pagyakap ni Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Kahit nasa kasagsagan ng pagpaparusa ng mga Quraysh sa mga alipin upang takutin ang mga kamusliman para tumalikod sa kanilang pananampalataya at takutin ang mga tao na huwag yumakap sa pananampalatayang Islam. Pero hindi batid ng mga tao na kapag sino man ang gustong gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makakapagpigil dito. At ang sino man gustong iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makapagbibigay ng gabay sa kanya. At ito ay hindi naiintindihan ng mga Quraysh. Kaya kahit anong gawin nilang pagpaparusa, pananakot sa mga Muslim, mayroon pa rin patuloy na yumayakap sa pananampalatayang Islam. Iba naman sa panahon natin ngayon kung ano-anong paninira ang ginagawa ng mga tao sa pananampalatayang Islam, pero lalong dumadami ang yumayakap sa Islam. Kaya ito'y patunay, la ikraha fi din, wala na sapilitan sa relihiyon. Sapagkat, kapag gustong gabayan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayaw sa gusto ng tao, siya ay yayakap sa pananampalatayang Islam. Ngunit ang sinumang tao, kahit gusto niya ang Islam, kapag hindi ka ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makapagbibigay ng gabay na matuwid sa iyo, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakita niyo naman si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit matagal na inalagaan siya ni Abu Talib, ngunit hindi siya ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tutusin, ginagabayan niya, nantabayanan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, naniniwala siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero dahil hindi siya ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala makapagbibigay ng gabay sa kanya, even ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So patuloy ang pagpaparusa ng mga Quraysh, especially sa mga alipin, at alam natin na si Abu Bakar radhiyallahu an ay marami na ring binili ito bilang kalayaan ng mga alipin para makalaya sila sa kanilang pagkaalipin at pagpaparusa ng mga Quraysh. So alhamdulillah, in this situation, almost 2 years, sabi natin, almost 2 years na silang pinaparusaan ng mga Quraysh ang mga alipin. Hindi lang yan. Kahit na ang mga hindi alipin, kahit na mismo ang mga tao doon sa Makkah na nag-embrace sa Islam, like for example, Zubair ibn Awam, Uthman, sabi natin si yung mga iba pa, Mus'ab ibn Umair, nakaraan din, pinaparusahan siya ng kanyang nanay. So, even na ang mga Quraysh mismo na hindi alipin, sila rin mismo ay nakakalasap ng mga paniniil, pananakit, pagpaparusa sa mga kanilang mga pamilya. Tinatakot nila sa mga salita na kung saan na nakakatakot na salita para tumalikod sila sa Islam. Ngunit, hindi ito umaapektibo sa mga kamuslimang na kung saan taga-Quraysh na yumakap. Ang nasa sila ay saktan, ikulong, bigyan ng posas, bigyan sila ng kaparusahan tulad ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pinaparusahan din siya, binabalot siya ng palmera na ginawang banig. Pag binalot ka doon, tapos pauusukan ka sa ilalim. So, ibig sabihin, hindi ka almost makakahinga doon dahil yung usok pumapasok doon sa binig na nakabalot sa iyo. Almost mamatay ka, masupokit ka doon. Kaya kapag halos mamatay na ito, tsaka nila kakalagan ito pagkatapos at yayayaan na itong tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ngunit patuloy si Uthman ibn Affan radhiyallahu an na nagtitiis kahit na sinasaktan, pinaparusahan sa kanyang pamilya. Wala silang pinagkaiba ni Zubair ibn Awam radhiyallahu an na kung saan ganun din ang parusang ginagawa ng kanyang tiyuin, na kung saan babalot din siya ng palmera ng banig, pagkatapos pinauusukan din siya doon sa ilalim at hindi rin halos makahinga si Zubair ibn Awam. Talagang pinaparusahan din sila ng kanilang mga pamilya. Si Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, nakaraan, kinukulong siya, nakaposas siya. Hanggang sa bandang uli, bawal ang tubig, bawal pagkain, wala, bawal na sa kanya. So even na ang mga mismong Quraysh na mayroon silang suporta ay nakakalasap ng kaparusahan. Paano pa kaya yung mga alipin na wala silang suporta doon sa Makkah? So in this situation,
na pag-isipan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pahintulutan na silang mag-immigration. Ito na, mag-hijra na sila sa Abyssinia, ang pinili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikalimang taon ng Rajab. Sa ikalimang taon ng Rajab, of course ito ay year of Hijra. So, sa ikalimang taon ng buwan ng Rajab, dito nagsimulang maglakbay ang mismong mga nag-embrace sa Quraysh na mga mismong tao sa Quraysh na hindi alipin. Okay? So, pinahintulutan na sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maglakbay na sa Abyssinia. Pinili ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Abyssinia. Ang mga taong ito may naglakbay, can you imagine kahit naglakad lamang, makaalis lang sa Makkang yan. Kahit naglalakad lang, mag-aalis sa Makkah o kaya nakasakay, ganyan ang pag-alis nila dyan. Pagsakay, paglakad. At umaalis sila nang walang nakakaalam. Walang nakakaalam na umaalis ang mga taong ito, mini sa kanilang mga kaaway. Walang nakakaalam na sila ay umaalis para pumunta ng Abyssinia. But mayroong dalawa. Mamaya dakuhan ko na kung saan talagang umalis ito, matapang ang mag-asawang ito. Talagang nakikita sila ng mga Quraysh. Nasa lubong pa to ni Umar ibn Khattab radiyallahu an. So unahin muna natin ang hijra, ang batas sa Sharia. Tandaan nyo ito, ang batas sa ating Sharia, kapag ganito na ang sitwasyon na hindi mo na nagagampan ng mabuti, ang iyong sala, ang iyong obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, obligatory ang umalis ka na sa bayan mo. Obligado ito, meaning pag hindi ka umalis dyan, at hindi mo nagagampanan ang iyong tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mong umalis para pumunta sa mga community ng kamusliman o sa mga lugar ng Muslim, o kaya naman kung walang Muslim na mapupuntahan o kaya mayroon ng Muslim malayo hindi kayo puntaan, pumunta ka sa lugar na magagampanan mo ang obligasyon ng Allah, obligasyon mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng mga Muslim na ito, pupunta sila sa Abyssinia, Christian ang lugar dito, pero dahil magagampanan nila doon ang tungkulin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, alawabul yun. Wala silang pupunta ang Muslim doon, sila pa lang ang mga Muslim. Obligatory ito. Obligatory na sila ay umalis sa lugar na ito para magampanan ang kanilang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kung ang isang Muslim ay nagagampanan niya naman ang kanyang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat siya ay nasa lugar ng mga hindi mananampalataya, hindi naman obligado sa iyo ang umalis ka sa lugar na ito para pumunta sa mga kamusliman o lugar ng Islam o Islamic o mga Muslim, hindi na obligado. Rekomenda na lamang. Dahil alam natin na mayroong mga sahabang naniniraan sila sa mga aklul kitab at hindi sila pinapaalis ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa panahon nila sapagkat nagagampanan nila ang kanilang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. So katulad natin na mga balik Islam na kung saan mga Muslim nating mga inborn ng mga kapatid, sa Pilipinas ay napakalaya nating nagagampanan ang ating obligasyong sala, fasting at iba pa. Walang naniniil, walang nanggigipit. So in this situation, hindi na obligatory sa atin ang umalis sa lugar na ito para pumunta sa Islamic country o Islamic na lugar o mga kamusliman para magampanan lamang ang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit rekomenda ito mainam. Ngunit kapag nakatira tayo sa ganitong lugar, tandaan natin, mayroon pa rin tayong kailangan. Ang unang-unang kailangan natin dito ay kaalaman. Hindi ka pwedeng tumira sa mga hindi Islamic country like ang Pilipinas na ito, majority Kristiyano, hindi ka pwedeng tumira dito, bagamat nagagawa mo ang iyong mga obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala kung wala kang kaalaman. Dahil marami alam natin ang mga maling nangyayari dito. Dahil kapag wala kang kaalaman sa pananampalatayang Islam, maaaring kung ano pa rin ang ginagawa nila ay gagawin mo pa rin. At siyang dahilan kung magkaroon ka ng kaalaman ay magkaroon ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. So meaning nagkakaroon ng takot ang may mga kaalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung nakatira ka dito sa Pilipinas, alam natin napakarami dito ang mga
gawaing mga haram. Mayroong beer house, mayroong mga droga, may mga alak. Kung wala kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo pa rin maiiwasan ang bagay na yan. So that's why kailangan mo ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nakatira sa hindi Islamic country. Dahil kapag wala kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na mapapariwara ka dahil ang nakapaligid sa iyo ay mga hindi mananampalataya at maraming mga gawaing haram. Especially kailangan natin ng sabar. Dahil kung wala tayong sabar para pigilan ang ating sarili sa mga haram, makikita nyo may mga Muslim na nagtutulak ng shabu, may mga Muslim na nag-iinom, may mga Muslim na nagbibidiyoke, may mga Muslim na nagpipista, may mga Muslim na nagpapasko, may mga Muslim na nag-New Year, dahil yan sa walang pagtitimpi sa kanilang sarili na pigilan ang kanilang sarili mula sa haram. So kailangan natin ang mga yan, bagamat malaya tayong makagawa ng ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan natin ng knowledge, kailangan natin ng takot, kailangan natin ng pagtitimpi, pagpipigil sa ating mga sarili, laban sa anumang kasamaan upang tayo ay hindi magkaroon ng kasalanan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, in this situation, ang mga sahaba, nakita nyo, pinahintulot na sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, obligatory na to. Umalis na sila doon sa Makkah dahil hindi na nila talaga nagagampanan ang ibada. Kalaban mong pamilya, kalaban mong kamag-anak, nagtatago kang magsala, ang kusyo mo sirang-sira, tatago palagi kayo, pag nakita kayo sinasaktan. Kahit na sa bibig, sinasaktan sila. Especially mga alipin, nakatalip, nilalatigo, pinaparusahan. Hindi na makapag-ibada sa tamang posisyon, kundi yung kanilang kinalalagyan, doon na sila nag-iibada nang wala na ring wudu dahil pinaparusaan sila. So meaning talagang hindi na magampanan ng gusto ang kanilang obligasyon. That's why obligado na sa kanila ang umalis dito bagamat wala pa namang batas sa panahong yaon, pero ito ay darating, pagdating ng batas ay obligado na ito kapag dumarating sa isang Muslim ang ganitong sitwasyon. So, ang unang umalis doon sa Makkah para pumunta ng Abyssinia ay si Uthman ibn Affan radiyallahu an at ang kanyang asawa na si Ruqayya. Okay? Ruqayya, anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang-unang umalis na walang nakakaalam doon sa Makkah. At sa matagal na panahon din, hindi nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang manugang at ang kanyang anak, maliban na lamang na may dumarating na balita sa kanya na nakita kong anak mo, kasama niya si Uthman, doon sa Abyssinia, nakasakay ng donkey ang anak mo. Yun na lang ang tanging dumarating na balita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang anak na si Ruqayya radiyallahu anha, na kung saan hindi niya nakikita, maliban magbalik na lamang sila sa Makkah pagdating natin sa susunod na pagbalik nila sa Makkah. Bakit? Anong dahilan? At second immigration sa Abyssinia again. So doon sila makabalik at makita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang mga taong ito napakabait. Can you imagine, napakabait na mga tao, especially si Uthman ibn Affan, napakabait na tao ito. Pero can you imagine, dahil para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, handa niyang iwan ang anumang mayroong siyang kayamanan, ang anumang mayroong siyang pamilya, kamag-anak, anumang mayroon siya, iniwanan nila ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng kanyang asawa na si Ruqayya. Also, nagbiyahe din o naglakbay din doon alam natin, sasakay pa ng tubig ito o dagat papunta sa Abyssinia, no? Pero papunta doon sa karagatan na yan, may naglalakad, may naka-riding. So tapos sasakay sila ng sasakyan para itawid sila sa Abyssinia. Okay. So kalahating dinar lang noon, pero ang kalahating dinar noon, mahal yun. Mahal yun, mahalaga ang dinar noon. So, in this situation, sumunod naman si Abu Hudayfa bin Utbah at ang kanyang asawa, si Sahla. Si Sahla. Daughter ito o anak na babae naman ni Suhail. So meaning, sila namang mag-asawa, umalis din sila. Umalis din sila para pumunta sa Abyssinia. Doon lang dapat sila pumunta. Doon lang sila pinapahintulot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamaya alamin natin bakit ba doon lang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa dami-daming lugar. Bakit Abyssinia lang ang pinili niyang lugar na dapat silang magkita-kita, o ang mga Muslim allowed silang maglakbay, maghijra sa Abyssinia? Bakit ba pinili ito ng Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. And then si Zubair ibn Awam. Pagkatapos alam natin si Mus'ab ibn Umair na nakinulong siya na kung saan gumawa siya ng paraan para madaya niya yung nagbabantay pati nanay niya para lamang makasama sa immigration na ito o Ijra papuntang Abyssinia. Abdurrahman ibn Auf. Tapos si Abu Salma bin Abdullah al-Asad at ang kanyang asawa na si Salama. Salama, anak ito ni Abu Umayya. Mga popular ito, mga tanyag Nobel doon sa Quraysh ito. Anak siya ni Abu Umayya. Uthman ibn Mazun. At itong si Amir bin Rabi al-Ansi at ang kanyang asawang si Layla. Ito yung mag-asawang umaga silang umalis. Allahu Akbar. Napakatapang na mag-asawang ito. Lalo yung babae. Matapang itong babaeng ito si Layla, na kung saan anak ito ni Abu Atsma, kung saan, nung umalis ang mag-asawang ito, maliwanag talaga, walang kinilagan ito. Nasa lubang pa nila si Umar bin Khattab radiyallahu an. Nang masalubong sila ni Umar bin Khattab radiyallahu an, sabi niya sa mag-asawa, saan kayo pupunta? Sabi niya. Sabi niya, aalis kami sa bayan na ito. Masakit man sa amin dahil sa inyo. Dahil sa kasamaan ninyo, napilitan kaming umalis sa lugar na ito na nandito ang aming mga pamilya, mga anak, mga pamilya, mga magulang, mga lipi namin nandito. Pero dahil sa inyo, aalis kami dito. Bagsik ni Layla, radiyallahu anha, subhanallah. Kita mo? Pero si Umar, makikita niyo ugali ni Umar, matapang yan pero makabagin din yan. Alam mo, nasabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, imbis na sila ay huliin, ay balik doon sa Quraysh, hindi. Sabi niya, naway gabayan kayo ng Allah sa inyong paglalakbay. So walang nagawa si Umar bin Khattab radiyallahu an sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Sabra bin Abu Ruhum, Hatib bin Amir, Suwail bin Baida, and Abdullah bin Mas'ud, pagpalain sila ng habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang lahat ng ito ay mga taong Quraysh ang mga naunang pumunta doon sa Abyssinia. Okay? Ang lahat ng mga ito ay mga Quraysh na kung saan unang pumunta doon sa Abyssinia. So, nang pagkatapos noon, si Ja'far pumunta na rin din nila doon, pati asawa niya, sunod-sunod na. Umabot sila ng 83 katao doon sa Abyssinia. Ang iba, sabi nila, kasama sa 83 si Ammar bin Yasir, kasi may doubt sa report kay Yasir, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, kung kasama ba siya o hindi. So 83, malakas sabi nila kasama si Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. So bali 83 na sila ngayon nasa Abyssinia. Now ang tanong, bakit kaya pinili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lugar ng Abyssinia? Sa dami-daming lugar, bakit doon niya lang gustong pumunta ang mga Muslim? Of course, sabi natin, kaya mag-i-hijra ito para magampanan nila ang obligasyon nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una kasi, ang mga Quraysh naglalakbay din, nangangalakal din sa Abyssinia. Kilala nila ang Negus King dito, ang hari dito, anong ugali niya, kilala siya. So unang-una, alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hari dito ay isa itong makatarungan. So, hinahangaan siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang paghangang ito ay hindi divine, natural lamang. So, dahil sa ganda ng ugali at makatarungan ng Negus King, actually, nag-embrace to, namatay na Muslim to, darating tayo dito. Itinago niya kanyang pagka-Muslim, hari siya. Pero namatay siyang Muslim at ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam salatul janasa. Nung nasa Madina ito, sinabi ni Jibril alaihi salam, namatay ng Negus King, ipagjanasa mo. So, pinagjanasa nila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Negus King, nag-embrace ito. Okay, napakaganda ng kasaysayan kung paano ito yumakap sa pananampalataya Islam bagamat hindi niya pa nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, inangahan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa ganyang ganda ng ugali at makatarungan. This is a natural. Alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit naman si Mutaim ibn Adi, inahangaan niya ito. Dahil sa kabaitang ipinakita niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo nang wala na silang kinakain, ang itinaboy sila, boycott sa Makkah, sa labas sila, wala nang makakain doon kundi dahon ng kinakain nila. Pero si Mutaim ibn Adi, siya'y nagpapadala ng mga pagkain, damelyo, daan-daang kamelyo, o mga datiles, nagpapadala siya ng hindi alam ng mga Quraysh, bagamat kasama siya ng Quraysh at hindi ito nag-embrace. So,
In this situation, inangaan din ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, but natural lang. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung makonquer niya ang mga Quraysh sa Battle of Badar, patay na ito eh. Sabi niya, dahil meron silang doon, samsam na 70, bihag nila yun, prison of war, 70 katao mula sa Quraysh, nasa mga Muslim, Madina. Sabi niya, kung buhay lang si Mutaim ibn Adi at hiligin niya sa akin na palayan ko ito, isang salita niya lang, palalayahin ko lahat ito. So ganun kaganda ang ugali ni Mutaim ibn Adi. Ito ring Negos King na ito, napakaganda ng kanyang ugali at makatarungan ang taong ito. So that's why inangahan nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in a natural na paghanga lamang. Okay? So, in this situation, ito kasing Negos King kung bakit napili niya ang Abyssinia, may batas siya. Meron siyang batas. Kasi yung Quraysh, walang batas sa Quraysh. Napakahalaga pa naman ng batas, kita nyo na? Kasi kung walang batas, masusunod lang kung anong gusto nyo, mawawalang katarungan. Tulad ng ginagawa ng mga Quraysh, nawawalang katarungan dahil wala silang batas. Even nga mga kufar, mga hindi Muslim gumagawang batas. Bakit? Para magbigay ng katarungan. Nya lamang talagang maraming mali sa kanilang batas. At alam natin, ang batas lang ng Islam, ang siyang pinaka-perpekto lamang. So makita nyo, gumagawa din silang batas para magbigay din ng katarungan sa mga tao, katiwasayan, katahimikan, gumagawa sila. Ganito rin ang Negos King. Mayroon siyang batas. Kaya ang katarungan doon sa lugar niya, sa Abyssinia, ay umiiral. Hindi katulad ng mga Quraysh, wala silang batas. Kung ano ang gusto ng mga tao doon na kung saan mararangal, mga mayayaman, mga popular, mga sikat, kinatatakutan, kung ano ang nagugustuhan nila, yun ang batas. Kahit na ito ay masamang masama. Tulad halimbawa, nagustuhan nilang parusahan ang mga alipin, ang mga Muslim. May nakapagpigil ba sa kanilang batas? Wala. Tama bang batas yun? Yaong sasamba ka lamang sa nag-iisang tagapaglikha ay paparusahan ka hanggang sa kamatayan? Wala silang batas eh. Kaya naman, dinala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim sa Abyssinia dahil may batas. Kapag may batas, lilitaw ang katarungan. Kaya nga may batas eh, para magkaroon ng katarungan ang isang lugar. Kaya dito ipinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o pinahijra ang bawat gustong umalis sa Makkah sa mga kamusliman at sila'y magkita-kita sa Abyssinia sapagkat doon may justice, may katarungan dahil may batas, doon ang hari na ito. Okay? So ganun din, ang haring ito, binibigyan niyang lahat ng kalayaan ang relihiyon ng bawat may relihiyon. Ano man relihiyon mo? Binibigyan kanyang kalaya ang sambahin mo o gawin mo ang iyong pagsamba sa iyong reliyon. Kaya malaya sila dito. Dahil may batas siya na ipinapahintulot niya anumang reliyon ka, malaya mong gawin ang ritual o pagsamba sa sinumang iyong sinasamba. Kaya pinili ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, pupunta ang mga Muslim dito, magagampanan nila ng maluwag, malaya, may kasayahan, ang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang iniilagan, walang kinatatakutan, walang pinangangambahan. Malayang-malaya silang sasamba ngayon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, bagamat mahirap ang sitwasyon dahil kahit naman siguro tayo lumagay dito, iiwanan mong mahal mo sa buhay. Alam naman natin naman, Quraysh, hindi naman lahat naging kalaban. Mayroon nga lang walang magawa dahil sa mayayaman na ito, mapersa, mapower, wala silang magawa na tumulong sa mga Muslim na ito dahil magiging kalaban nila ang mga taong yan. Yan ang mga nagbibigay ng batas sa anumang gusto nila kahit masama. So may mga tao din na nalungkot sa kanilang pag-alis, nasaktan ng kanilang mga damdamin sa mga mahal nila sa buhay, at lalo naman ang mga itong mga sahaba, radiyallahu anhum, sapagkat ang pag-alis nila sa Makkah, sa lugar nila na kinalakihan nila, at pupunta sa isang lugar na hindi mo kinalakihan at hindi mo masyadong kilala ang kultura sa lugar na ito, mahirap ito eh. Halimbawa tayong pumunta, dito yung lugar natin, lumaki tayo, pupunta ka sa ibang lugar, napakahirap ng yung paglalakbay na yaan eh. Bakit? Unang-una, hindi mo alam ang kultura dyan. Pangalawa, panimulang pagbabago ito. Magsisimula kang muli sa lugar na yun. Paano mo sisimulan ang iyong sarili sa lugar na yun? Hindi mo alam ang kalakaran dyan. So, ngunit para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang ginawa, hindi naging balakid sa kanila ang umalis sa Makkah. Para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning talaga ang mga sahaba,
ang mga companions ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, namumuhay sila for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine, iiwanan nila ang kanilang pamilya na hindi Muslim, mga kayamanan, kanilang mga tahanan, para lamang ano? Para lamang nila sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala nang naaayon sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, ang paglalakbay nilang ito ay ginawa nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat ito ay mahirap. Of course, kapag pumunta ka sa lugar na yan, hindi mo kilala ang mga tao, hindi mo kilala ang kanilang kultura, hindi mo kabisado, ito'y panimula, pagbabago sa lugar na iyon sa hinaharap. Pagkatapos, siyempre gagawin mo ang lahat na makakaya mo, paano kayo mabubuhay doon, at saka kayo magtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ito bang paglisan nila sa Makkah, wala silang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit sila umalis doon? Natatakot ba silang mamatay? Natatakot ba silang sakta ng mga Quraish? Wala ba silang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila mapapatay doon kung ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Ang tawakul kasi, hindi tama ang tawakul na nagtitiwala ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang paghahanda, walang gawaing pamamaraan. Mali yun. Hindi ka pwedeng magtawakul kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka gumagawa ng hakbang. Sasabihin mo ba, alimbawa, sabi ng doktor, may cancer ka. O sabi ng doktor, uminom kang gamot. Ang sakit mo'y cancer. Kapag hindi mo ininom to, mapapadali ka. Of course, binigyan sila ng knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabihin mo ngayon, hindi ko na kailangan yan. Magtiwala lang ako sa aking Panginoon, gagaling ako. That is a haram. That is a haram. Anong ibig mo sabihin? Gagawin mo na lamang ganun ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinabi niya, hanapin nyo ang lunas. Lahat ng sakit may lunas, hanapin nyo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, obligado nyong gawin yan. Gayon may sakit ka, ayaw mo ng lunas. Binibigay na ng doktor, sabi mo, magtiwala na lang ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, papatayin mo ang sarili mo. Para na lang sinabi mo na rin, magtitiwala ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung mamamatay ako o hindi, tatalon ako dito, hindi ako marunong lumangoy. Ang tubig malalim, pag tumalon ako dyan, hindi ako mamamatay kapag ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, magtitiwala lang ako sa Kanya, ibibigay kong tiwala ko sa Kanya. Mamamatay ka. Hindi ka naman marunong lumangoy, ba't hindi ka mamamatay? Nagpakamatay ka. So, ang tawakul, kailangan mo munang gumawa ng mga pamamaraan. Even na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi yan basta nagtatawakul kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang mga pamamaraan. Panlilin lang sa mga kaaway. Gumagawa yan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa na lamang, bakit niya pinahintulutan ang mga Muslim na ito na pumunta sa Abyssinia? Pamamaraan yan. Dahil doon magagampanan nila ang ibada. Wala ba siyang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kailangan niya papuntahin doon? Hindi. Pamamaraan niya ito para hindi sila saktan hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagpapatayin sila. Pamamaraan niya ito na umalis sila doon para maging malaya sila sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then put your trust to Allah. At saka ka magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung magtitiwala ka lang na magtitiwala nang walang pamamaraan. Hindi tama yan sa pananampalatayang Islam. Ang tawakkul, kinakailangan mayroon itong kalakip na paghahanda. Halimbawa, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit niya lilinlang ang mga Quraish nang siya'y umalis sa Makkah? Bakit niya lilinlang? Bakit siya dumaan doon sa ibaba, sa likod ng Makkah instead na sa harap? Dahil alam nila, pag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nabalitaan na lang umalis dahil papatayin siya, gusto siyang patayin, at dumaan siya sa harap, mahahabol siya. Alam nila, dito lang ang daan. At hindi nila iisipin na dadaan siya sa likod at iikot pa dito. Lalayo yon. So bakit ginawa yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Para sila ay linlangin. O bakit sila kailangan linlangin? Wala ba siyang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Meron. Gumawa mo na siya ng pamamaraan na linlangin sila, then put your trust to Allah. Hindi pwede yung hindi ka gumagawang pamamaraan at ibibigay mo lang ang tiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan, kapag nagtatawakul ka, ibigay mo, bago mo ibigay ang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ka ng paraan. So, ang mga Muslim na ito sa Abyssinia, ibig bang sabihin, nandun sila, tutunganga, dinala kami dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi na kami gagawa ng pamamaraan, magtatawakul na lang kami. Hindi po pwede yun. Harapin nila ang bagong buhay nila doon, paano sila kakain, paano sila mabubuhay doon, and then put your trust to Allah subhanahu wa ta'ala. Natandaan niyo si Hagar? Si Hagar, asawa ni Ibrahim alayhis salam, nang iwanan sila ni Ismail, nasanggol pa yon. Sa Hijaz, sa Makkah, sa lugar ng Makkah. Nung bang wala nang mainom, umiiyak si Ismail alayhis salam, hindi na ba gumawa ng paraan si Hagar? Sabi niya, magtawakul na lang ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naman mamamatay kahit anong mangyari. Mamamatay yon.
Ba't hindi mamamatay kung walang iniinom, wala nang gatas si Hagar? Ba't hindi siya mamamatay? Anong ginawa ni Hagar? Takbo dito, naghahanap ng karaban para makahingi ng tubig. Pero gumawa siya ng paraan. Pero tinulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala by way of the angel. Inano ng angel yung isang lugar na kung saan hinukay niya at lumabas ang tubig. Pero nakita niyo, gumawa muna siya ng pamamaraan at saka siya nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang sinabi niya kay Ibrahim alayhis salam, iiwanan mo kami dito? Ito ba'y utos ng iyong Panginoon na iwanan kami dito? Meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya utos niya. Kung ganun, hindi niya kami pababayaan. Yes, totoo naman yun. Pero gumawa pa rin siya ng paraan, natakbo siya sa Mount Safa, ano ba yung Safa rather? Marwa ba yun? Safa at Marwa, takbo siya ng takbo doon 7 times. Bakit siya tumatakbo? Umahanap siya ng tubig para makainom siya, para yung bata, magkaroon siyang gatas, makadede yung bata. Pero siya mismo, alam niya, hindi sila pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtawakol na lang ba siya? Hindi. That's why, sa ating pananampalataya, maling paniniwala ang magtawakol ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pamamaraan. Bago ka magtawakol kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumamit ka muna ng pamamaraan. At ang gumamit ka ng pamamaraan at saka ka magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumamit ka ng pamamaraan. Ano man pamamaraan yan? Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, may sakit ka. Gagaling ka lang sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course. Pero gahanap ka ng gamot mo. Hahanap ka ng gamot mo. Dahil utos yun, obligatoryo yun. Lahat ng sakit may lunas. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hanapin nyo. Obligasyon nyo, pagsubok yan. Hanapin nyo. So, hahanapin mo yan. Kapag mayroon ka ng gamot, put your trust to Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, walang magpapagaling maliban sa kagusto ng subhanahu wa ta'ala. Instrumento lang ito. Pero kailangan mo yung hanapin dahil binigyan niyang knowledge ang tao para gamitin mo yung bagay na yaon. So, kailangan mong uminom ng gamot. Dahil kung hindi ka iinom ng gamot at alam mong ikamamatay mo, pag hindi ka uminom ng gamot, mamamatay ka. So, nagpakamatay ka. In fasting. Bakit ba ang mga matatanda o may sakit hindi nagpa-fasting? Bakit hindi sila magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kung mamamatay. Kung hindi, hindi. Hindi po pwede yun. Talagang mamamatay ka kung alam mong hindi ka inom ng gamot, alam mo ikamamatay mo, kapag walang gamot, mamamatay ka. Nagpapakamatay ka nun. That's why ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na mag-fasting ka na alam mong ikamamatay mo, that is haram. That is haram. So that's why ang pamamaraan, huwag kang mag-fasting. Kung mamamatay o hindi, put your trust to Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa sirang ito sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita nyo na napakaraming pamamaraan ang ginagawa niya bago siya nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan nakikita natin yung kapatid natin, imbis na sabihin natin, bro, umanap ka ng gamot, tapos magtiwala ka sa subhanahu wa ta'ala. Hindi magtiwala ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, magagaling ka, bro. Paano ka gagaling kung nagtiwala ka, cancer ang sakit mo? Hindi ka magpapatingin, hindi ka iinom ng gamot. Ibig sabihin, doon ka na lang sa bahay, alam mong may cancer ka, ayaw mong pagamot, mamamatay ka nun. Kailangan magpatingin ka, at pagkatapos mong magpatingin, binigyan kang gamot, bigay mo tiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mamamatay. Kung hindi, hindi. Pero yung hindi ka gahanap, ay magpapakamatay ka niyan. So, katumbas mo ang nagpakamatay sa ganitong sitwasyon. So, alhamdulillah, nakita natin ang first hijra ng mga sahaba. Abyssinia. Doon sila namuhay, masaya, maligaya, maluwag. Lalong-lalo na sa kanilang ibada, alam nyo ba ang Negos King dito, kahit na sila'y Kristiyano, hindi siya ganap naniniwala kay Isa alayhis salam na siya Diyos. Kaya madaling nag-embrace sa Islam to . Hindi siya naniniwala kay Isa na ganap na si Jesus o Isa alayhis salam ay Diyos. Ito ang Negos King. Kaya ang mga Muslim doon, mayroong lihim na nagugustuhan ng Negos King ang kanilang ginagawang ibada. At actually, sa kasaysayan, tinatanong niya pa ang mga Muslim na ito kung sino ang kanilang sinasamba, sino ba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itinatanong niya yan sa mga Muslim doon. At si Ja'far, alam natin, ang isa sa nangungunang namumuno sa mga Muslim doon at unti-unting nakukumbinsi ang Negos King na ito sa pagsambang ginagawa ng mga kamusliman. Kaya nga bago pa dumating ang kamatayan nito ay nakapag-embrace ng Islam ito na nakatago. At dito rin niya makikita ang proof na wala pang obligasyong sala, hindi pa obligatoryong sala sapagkat namatay ito na hindi pa alam ang sala. Bagamat nandun na Prophet sa Madina, obligado ng sala dahil after Isra wal Mi'raj,
punta na Madina, mayroon pa tayong sala, pero hindi pa umaabot na obligado sa Abyssinia. Even ang mga Muslim doon, hindi pa alam na obligatory na. Kaya nung mamatay siya, Negus King na ito, nandun sa Madina, si Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinagdyanasa kahit hindi siya nagsala. Bakit? Dahil alam nila hindi pa obligatory doon. Pero bagamat obligatory na, hindi pa nakakaabot sa kanila, hindi pa sila nagkakaroon ng kasalanan. Pero ang mga Muslim, nagsasala sila. Nagsasala sila, Fajar and Maghrib. Mayroon silang dalawang sala. At ang sala noon, 2 raka pareho. 2 raka pareho. Ba't sinasabi, ito ay hindi pa obligado, ito'y pagsasanay sa mga sahaba, ngunit hindi nila dapat ito tinitigilan para sila ay tumibay sa kanilang pagsasanay sa pagdarasal. That's why, hanggang Abyssinia, dinala ito para lamang magampanan ng pagdarasal na ito, pag-ibada, paglingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sanayin sila ng sanayin doon, patibayin ng patibayin doon, para pagdating ng obligatorong sala, magiging madali sa kanila ito. Walang pinagkaiba ito sa ating mga anak. Kapag 10 taon na, 7 taon turuan, 10 taon, haplitin kapag ayaw magsala, iyan ay pagsasanay. Dahil para pagpasok ng obligatory sila, ang sala sa kanila ay napakagaan. Kung tuturuan nyo pa lang sila pag obligatory na, ang sala sa kanila ay napakabigat at magkakasala sila sapagkat magpapabaya sila sa kanilang mga pagdarasal. So ganun ang nangyari sa mga sahaba. Ang sala ay naging nakasanayan nila, hinahanap nila, naging matibay sila sa pagdarasal pagdating ng obligatory sala sa Madina. Nadagdagan ng mga raka, ay ito ay hindi na nagpahirap sa kanila, bagkus ito'y nauunawaan, naiintindihan nila, at ito ay nagbibigay ng puspusang kaligayahan sa tuwing nagagampanan nila ang obligadong sala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, nang mga ilang tumagal ng konting panahon doon sa Abyssinia, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong siyang inirecite doon sa Makkah na siyang dahilan kung bakit nag-embrace daw kuno lahat ang mga nakarinig doon sa recite niya. Actually, may mga report dito na kung saan dito bumaba yung satanic verse. Satanic verse. Meaning si Satan, nagtapon siya ng versikulo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, inirecite niya. At pagka-recite niya, nagpatira pa din ang mga Quraysh dahil may recite siyang pabor sa kanila at inakala ng mga tao nag-embrace ng mga Quraysh. Pero sa ibang report, hindi naman satanic verse, kundi sinirecite niya Suratul Najm at parabang natouch sila sa ganda ng revelasyon na ito, parabang tumalab sa kanila at sila ay nagpatira pa at pinagsabihan pa sila ng mga Quraysh kung bakit nila ginawa yun hanggang sa patalikurin sila dahil nga yung kaso na narinig nila Suratul Najm ay talagang namangha sila sa revelasyon, nagustuhan nila, talagang sumang-ayon sila na dapat talagang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ating pag-uusapan sa susunod na lesson natin, yung satanic verse. Satanic verse. Okay? Aalamin natin to na si Satan nakakatapon ng verse sa mga propeta at sugo. Nasa Quran yan. Aalamin natin ang satanic verse kung gaano ba katotoo nangyari ito o ito'y weak lamang at isang nangyari na Suratul Najm kung saan nagpatira pa ang mga Muslim, ang mga Quraysh na nakita ng mga tao nag-embrace na sila, at ang isa naman sinasabi satanic version dahil pabor sa kanila yung recite, nagpatira pa sila. In this situation, babalik ang mga Muslim sa Makkah dahil nabalitaan nilang nag-embrace na ang mga Quraysh. Yan ang dahilan kung bakit sila babalik ngayon sa Makkah. Okay, so ito ang magiging topic natin sa susunod insyaAllah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah